Mga kabataan sa bansang India, inaatake at kinakain ng grupo ng mga mabangis na mga aso. Isang lalaki naman sa Germany, natagpuang ubos na ang kalahati ng muka dahil kinain ito ng alaga niya mismong German Shepherd. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang ilang mga insidente na totoong nangyayari sa iba't ibang lugar sa ating mundo, kung saan ang itinuturing na man's best friend ay naging mabangis na hayop na kumakain ng tao. Ako po si Roy Zien, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Man's best friend, yan ang taguri natin sa kanila. Libo-libong taon na nakasama natin ang mga aso, tagabantay ng bahay, kalaro ng mga bata at itinuturing na kapamilya. Pero paano kung ang buntot na kumakawag ay mapalitan ng mga pangil na handang pumatay, maging ng kanilang mga amo? Marami na tayong naririnig na kwento ng kagat ng aso at mga taong namatay dahil sa rabies. Pero ang tanong ng marami, posible nga ba talagang ang isang tao, buhay man o patay, ay literal na kakainin ng sarili niyang alaga? Simulan natin sa San Francisco, California, taong 2001. Isang 33 years old na lacrosse coach na si Diane Whipple ang naglalakad sa hallway ng kanyang apartment, dala ang kanyang mga groceries. Wala siyang kaalam-alam na dito na pala matatapos ang kanyang buhay sa kamay mismo ng dalawang higanteng aso, sina Bane at Hera, mga lahi ng Presna Canario. Ayon sa salaysay ng mga witness at sa forensic reports, ang mga aso ay biglang sumugod ng walang provocation mula sa biktima. Ang asong si Bane ay tinatayang may bigat na higit sa 58 kilos at ito ang tinutukoy na primary aggressor na siyang unang umatake at talaga namang pumira-piraso sa katawan ni Diane Whipple. Habang si Hera naman ay napaulat na tumatahol ng napakabangis at posibleng sumali rin sa mismong pag-atake. Ayon sa opisyal na autopsy report, si Diane Whipple ay namatay dahil sa matinding blood loss o pagkaubos ng dugo at asphyxiation o hindi na nga ito makahinga matapos siyang lapain ng dalawang aso. Nagtamo si Whipple ng kabuuang 77 na kagat ng halos sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Sa katunayan, ang mga talampakan at tuktok na lamang ng kanyang ulo ang bahaging walang kinagat ang mga asong ito. Dagdag pa rito, nilapa at pinagkakagat din siya ng husto hanggang sa matanggal ang kanyang mga damit at halos maputol na ang kanyang leeg. Ayon sa mga doktor, tinangkapad di umanong kainin o lamunin ng mga aso ang ilang bahagi ng katawan ng biktima habang siya ay nag-aagaw buhay. Ito ay tinatawag na predatory drive. Kapag ang isang aso ay pumasok na sa kill mode, ang kanilang instinct ay hindi lang pumatay kundi simulan ang proseso ng pagkain sa kanilang biktima. Parehong na-euthanize ang dalawang aso kalaunan, si Bane sa mismong araw ng pag-atake at si Hera naman noong unang bahagi ng 2002. Ang mga tagapangalaga ng mga aso na sina Attorney Marjorie Knoller at Robert Noel ay naharap naman at nahatulan sa iba't ibang kaso, kabilang na ang second-degree murder para kay Knoller. Ang kasong ito ang nagbulat sa mundo na may mga breeds at sitwasyon kung saan ang aso ay hindi na makakakilala ng amo o ng tao. Tinitingnan nga daw nila tayo bilang karne o pagkain. Dito tayo papasok sa mas madalas mangyari pero bibihirang pag-usapan. Ang mga kaso kung saan kinakain ng aso ang kanilang amo pagkatapos nitong mamatay. Sa forensic science, tinatawag itong post-mortem scavenging. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Forensic and Legal Medicine, hindi ito kasing dalang ng iniisip natin. Ang psychology sa likod nito, bakit kakainin ng isang loyal na aso ang kanyang amo? Marami ang nag-iisip na dahil ito sa gutom. Siyempre, nakakulong sila sa bahay, wala silang makain. Pero ito ang plot twist. Sa maraming kaso, ang mga aso ay punong-puno pa ang mangkok ng kanilang dog food at nasa katabi lang ito. Pero mas pinili nilang kainin ang bangkay mismo ng kanilang amo. Noong 1997, isang lalaki sa Germany ang natagpuang patay sa loob ng kanyang kwarto.
Ang kanyang German Shepherd ay natagpuan kasama ng lalaki. Kalahati ng mukha ng lalaking ito ay wala na dahil kinain na nga ito ng aso. Ayon pa sa mga investigador, mayroon pang kalahating puno ng mangkok ng pagkain ang aso na mangyayari ang insidenteng ito. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ng lalaki na may malalang kagat sa muka at leeg. Noong una, inakala nilang inatake ang lalaki. Ngunit napatunayan ng forensic examination na namatay muna ito bago nga kainin ng kanyang alagang aso ang kanyang muka. Nakumpirma na ang aso nga na ito ang kumain o ngumuya sa mukha ng kanyang amo nang ang aso ay magsuka ng bahagi ng balat at tisyo ng tao na meron pa nga mga balbas habang nasa presensya ng otoridad. Sabi ng mga experts, nagsisimula ito sa displacement activity. Namatay ang kanyang amo, hindi na ito gumagalaw, kaya naman sa puntong ito nagpanik ang aso. Sinubukan nilang dilaan o kagatin ang mukha ng amo para subukan itong gisingin. Dahil sa stress at frustration, ang kagat ay nagiging mas malalim hanggang sa lumabas na ang dugo. Once na matikman ng aso ang dugo, nagsiswitch ang kanilang utak mula sa grieving pet patungo sa scavenger. Sa India naman, mayroong mga ulat ng mga bata na tinatangay ng mga grupo ng asong gala o mga feral dogs. Noong 2018 sa Sitapur, sa Uttar Pradesh, India, naging laman ng mga balita sa buong mundo ang lungsod na ito dahil sa sunod-sunod na ulat ng mga batang napapatay at kinakain ng mga aso. Ayon sa mga investigador, ang mga asong ito ay nagiging feral. Ibig sabihin na wala na ang kanilang ugnayan sa tao. Nagsimula na silang mangaso gaya ng mga lobo. Mula Enero hanggang Mayo noong 2018, hindi bababa sa 14 na kabataan na edad 5 hanggang 12 ang napatay at marami pang iba ang nasugatan. Karaniwan nilang tinatarget ang mga bata na lumalabas sa kanilang bahay para gumamit ng palikuran na nasa labas o yung mga namimitas na mga prutas sa taniman ng mangga. Naniniwala ang mga opisyales na ang pagsasara ng illegal na slaughterhouse o ng katayan sa lugar ang naging mitya sa mga insidente na ito. Dahil nawala na nga ng madaling mapapagkunan ng karne na itinatapon lamang, ang mga feral dogs na ito ay nagutom at nagsimula ng mangaso ng tao bilang pagkain. Bakit nga ba nangyayari ang ganitong mga pag-atake ng aso? Sabi ng mga animal behaviorist, hindi masama ang aso. Gayunpaman, sila ay opportunistic scavengers. Starvation mode. Sa extreme cases, survival instinct ang mangingibabaw. Ancestral link. Ang DNA ng aso ay 99.9% na katulad ng sa gray wolf. Pwedeng matrigger ang kanilang predatory instinct sa amoy ng dugo o magiging immobile ang isang tao. Ang 0.1% na domestication ay maaring maglaho sa mga puntong ito. Pack mentality. Kapag marami ang aso, nagkakaroon sila ng groupthink kung saan mas nagiging matapang sila at umaatake ng mas malalaking nilalang kesa sa kanila. Hindi natin dapat katakutan ang lahat ng uri ng aso. Ang mga kasong nabanggit natin ay tinuturing na anomalies or extreme cases. Pero nagsisilbi itong paalala na ang mga aso ay may sariling pag-iisip, may sariling instinct at may sariling pangangailangan. Responsibilidad ng mga owners na siguraduhin sila ay well-fed, well-trained at higit sa lahat, inirerespeto natin ang kanilang nature bilang hayop. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.